Sir, ano po reaction nyo sa video ni Luistro na nagpabaha at nagpaulan si Tambi ng ayuda sa distrito niya? Yun nga po, lahat po yan bumabaha ngayon ng ayuda sa buong Pilipinas. Ang reaction ko lang po dyan is instead na matinong programa, yung programa na makikinabang po ang lahat, ang ginagawa ng gobyerno natin, ano po, di ba? Ayuda, dehin bokiki sa mga issue, ayuda, pa-concert, atake sa mga Duterte. Yun pala dagdag natin. Ito po ang mga proyekto, mga ginagawa ng ating gobyerno. Wala naman silang proyekto talaga eh. No? Ang ginagawa lang nila, atake sa Duterte, ayuda at pa-concert. Binalik na kaya ni convicted Castro yung hope. HOR puro bastos. 'Di ba? Tapos ito malupit diyan eh. Lahat sila may sinasabi laban kay Sara Duterte. Si Sara Duterte tama 'yun eh. Dalawa lang nakita ko inaatake niya eh. Si Martin tsaka si Saldico eh. Pero lahat na, lalo na yung Young Guns, lahat kung ano-ano sinabi kay BP Sara. Ang malupit, sila pa yung sila pa yung nabastosan. Kayo nga yung kung ano-ano sinabi. Si BP Sara pa yung bastos. Baka kaya bastos si BP Sara dahil hindi sila pinapatulan. No? Nagkakawatak-watak na ba ang mga DDS shit? Mukha mo. Tumingin ka ba sa salamin? Tignan mo mukha mo kung nagkakawatak-watak na. Kami rito, no? Dexter, paliwanag ko sa iyo, no? Kasi mahina ako mintindi. Kaya may mga alitan na ganyan. Dahil walang nagbababa sa amin ng mga command. Wala kami, kanya-kanya kaming isip. Sa madaling salita, Dexter, hindi bayaran yung mga supporter ni Duterte. Kanya-kanya eh. Oh, naintindihan mo? Walang bayad yung mga yan. Kaya, pag mga leaders, tapos may mga ego, siyempre hindi mawawala sa mga leader yung ego. Ako naging leader din ako eh. Maigo talaga yung mga leaders eh. Clash, magkakaroon talaga ng clash. Nakuha nyo? Yun. Pero hindi to the point na ewan ko. Hindi rin natin alam. Baka humantong pa sa mas malala eh, di ba? Kaya alam, meron na may mga ano naman, mga tao naman, mga vlogger naman na sanay naman sa ganito. Na pwede naman namin sila mapagsabihan na tigilan naman natin muna yan, mga leaders. Kayo mga leaders namin eh. Gusto namin kayo sundin eh. Pero magpakita kayo na ito, may laban tayo, di ba? Kahit hindi na tayo magkaisa. Basta focus lang tayo sa dapat na labanan. Ganun lang. Kumbaga, 90% sa kalaban, 10% lang yung putya. Mas marami pa yung yun lang naman. Kaya mali yung bago ka humalakhak, Dexter, mali yung pananaw mo sa buhay. Dapat buwagin ng Kongreso at Senado para maubos na makawatang politiko. Eh pag binuwag mo yung Congress at yung Congress, paano na yan? Eh di kung ano na lang ang gusto ng presidente, yun na. Mas malala yun. Sa totoo lang, kailangan natin yan kasi check and balance. Netong si Badong may sariling mundo. Gusto niya kanya lahat makulay. Alam mo, inggit ka ba? Inggit ka ba, Jonathan? Mag-vlog ka kasi.
Biruin mo, sabi niya, ako daw soloista. Tama naman siya ron. Dahil gusto ko raw ano sabi niya, gusto niya kanya lahat ng pakulo. Yung mga tao hindi mo mapipigilan kung tagahanga sila ng mga ano. Ano masasabi mo sa impeachment trial ni BP Sara na pinaplano ng Makabayan Black? Matagal na po nilang balak yan eh. Ang problema, ano ikakaso nila na yung mga uto-uto sa Senado ay kayang ipaglaban. Kasi ngayon lang po ako nakakita na wala talaga silang ikakaso. Wala eh. Kaya mahirapan po sila, yun lang. Ang cute ng pagkakadismayado ni Congressman Dante na wala ng hopya. Tuwang-tuwa si Badong natawa. Hindi, totoo yun. Mabubuisit, binisit talaga siya nun. Parang yung mga simpleng pambubuisit dito, ganun yun eh. Effective. Yung dalawang goons, nahirapan na kaya nakiusap na lang kay BP Sara na bumaba. Hindi po yun nga, sabi ni BP Sara, dalawa yung tunguhin nila. Isang impeachment, yan yung kay Trillanes tsaka kay Castro. Sa mga young guns naman, panawagan na mag-resign. Ang susunod niyan, inunahan na sila ni BP Sara kaya wala ang susunod na sasabihin ng mga nananawagan, kapit to ko sa pwesto. Bakit kapit to ko? 32 million bumoto sa kanya. Meron pa ngayon nagtatanong na nabawasan na raw yun. Tapos na po botohan, pwede bang mabawasan yung 32 million? Ugok talaga. Mga reporter talaga ugok din eh. Ano po 32 million, di po ba nabawasan na yun dahil yung mga loyalists hindi na? Tapos na botohan pa, paano mababawasan yung 32 million? Bugok talaga itong mga reporter na media, no? Mga bugok talaga magtanong eh. Ano masabi mo sa young guns sa Kongreso? Maaga sila. Maaga sila natutong magsuot ng mamahaling mga relo. Lalo na si Bunggalon. Mayaman ba yan? Kasi grabe yung mga relo eh. OMG, kanina pa kita hinihintay, Boss Buds. Salisin na naman ako. Lynn Jordan. Patapos na Lynn eh. Kasi kung saan-saan ka nagbababad na vlog. First District Congressman si Bads ng Sambales, ang kapal ng apog na magpa-lie detector test si Ate Sara. Kurakot naman pala yan. Sino ba yung itapik mo nangyari kay Kong Lee? Sino si Kong Lee? Sino si Kong Lee? Excited ako malaman sino yung nasa video. Bitin talaga si BP Sara. Galing, no? Ang galing niyang lumaro sa media, no? Kaya hindi nila kinakailangan ng PR ng tatay niya. Kasi sila mismo yung PR eh. Hindi, ang ibig ko sabihin, hindi nila kailangan magbayad ng PR. No? Ang galing nila eh. Bilib ako sa mga no? Galing. Sir Bads, totoo ba na binalik na daw sa 2 billion ang budget ng OBP? Chismis po yan. Kasi kababasa lang natin sa dyaryo, 700 si Martin mismo ang nagsalita. Boss, inimagine ko kung si Tulpo magtanong kay BP Inday at di siya nasiyan, tapos sabihin ni Tulpo, lie detector. Hindi, natanong na ni Tulpo yan at binara siya. Hindi siya nakakibo. Naalala niyo yung sinasabihan niya yung mga tauhan ni BP Sara na mga gagawin? Tapos kikibo, sinabihan ni BP Sara ako sasagot. Sinabi niya, you're a senator. Gumawa ka ng batas. Na nagulat siya eh. Hindi niya kaya si BP Sara. Tama yung sinabi ni BP Sara eh. May naisip ka, gumawa ka ng batas. Kaya nag-draft si Tulpo ng batas sa PTA. Kamuntikan din magsuntukan mga councilor ng Maynila.
Dapat siguro Bongo Bato at mga Duterte lang ilagay sa balota para senador. Sabi ni Subiri, there's a good chance to slightly increase the 700 million. Then again, pupunta din naman daw si BP Sara sa Senate regarding the OVP budget. Ginalang naman siya ron. Di naman siya. Si Rizal Ontiveros lang naman yung away sa kanya doon. Yung iba naman, ginalang naman siya. Kasi iba po yung Senate. Alam niyo yung pagkakaiba ng Senate. Yung bumoboto sa Senate, buong Pilipinas din. Hindi katulad dito sa Congress. Makontrol lang nila yung district nila. Okay na sila eh. Dito, takot po yung mga senador na basta-basta kasi buong ano yan, buong Pilipinas yan. Kaya ba dong nagbenta daw ng 25 tons? Hindi po, binalita na po natin yan. Hindi daw yan. Totoo yan, nagbenta ang Pilipinas ng 25 tons na ginto. Binalita na po natin yan. Hindi po yan daw. Totoo yan. Ang tanong ko nga, anong gagawin sa pera? Kasi ang katwiran ng Supreme Court, kinabukasan, sinamantala lang daw yung taas ng presyo ng ginto. So, anong gagawin sa pera? Kung tumaas ang presyo ng ginto, di okay. Wala naman. Hindi ko may katwirang ano lang. Bakit po nagtalo si Senator Cayetano at Subiri? Ano comment nyo sa sinabi ni Senator Aimee about sa kapatid niya? Ano ba sinabi niya sa kapatid niya? Yung pagtatalo po nila parang yung bagong mga yung dating Makati na napunta sa Taguig. Parang ang proposal yata dapat ang iboto lang nila yung mga national, hindi pa dapat sa mga congressman, sa mga mayor. Ayun po yung pinagtalunan nila. Hindi ko kasi alam yung batas dyan eh. Kasi in the first place, para saan yun? Bakit ililipat yung hindi ko makuha? Parang huli ko nabalitaan na may ganyan yung Metro Manila. Nag-create ng Metro Manila. Maraming lugar sa Rizal ay naging part ng Metro Manila. Hindi na sila naging parte na Rizal. Yun. Pati nga yung Pasig na Kapitolyo ng Rizal noon eh. Nako naging Metro Manila. Kaya noon yung mga address, San Juan Rizal, Makati Rizal. Karamihan yan, Mandaluyong Rizal. Karamihan mga Rizal yan eh. Wala pa naman kasing Metro Manila noon. Ang meron no Maynila, Quezon City. Create din yung Quezon City. Di maintindihan ng Congress kapag pumunta si BP Sara, galit sila. Kapag hindi sumipot, galit rin sila. Ano bang gusto nila? Kailangan ba magpaalam si BP Sara sa kanila? Kahit pagtae niya. Ayun. Nasasaktan sila yung ego yan eh. Ego nila yung nasasaktan actually. Lalo na ngayon, nabalita nila sisipot sa Senado. Di ba? Ano masabi mo sa ICC, warrant of arrest kay na Tatay Digong, sir? Wala namang warrant of arrest eh. Ano sasabihin ko? Wala pong warrant of arrest. May nakita na ba kay warrant of arrest? Di dapat binalita na yan ng media. Nagbubunyi na sana yung media natin. Wala pong warrant of arrest. Hindi po ako makakapag-comment na sa wala. Matagal ko na sinasabi yan, di ba? Sabi na June, July. Ano na ngayon? September na. Wala pa rin. Yung nagsabi nga na magkakaroon ng warrant of arrest, hindi na po nagsasalita ng warrant of arrest. Gusto nyo ba pag-usapan pa natin? Yung nagsalita nga niya na wala na siyang sinasabi tungkol sa warrant of arrest. Good evening, sir. Madaming makulit dito tungkol sa ICC. Hindi, walang i-comment sa ICC. Wala tayo i-comment sa ICC. Dahil wala naman warrant niya. Kuya Bads, ano po epekto sa atin ng pagbenta ng gold reserves natin? Ano po mangyayari sa ekonomiya natin at sa pamumuhay nating mga Pilipino? Parang di sila nag-aalala. Ayan po, ang mga gold reserve po natin, yan po yung nagagarantiya ng pera natin, no? Para
yung pera natin nakabatay sa gold reserve. Ibig sabihin, pag nababawasan yan, putya, anytime pwedeng bumagsak yung pera natin, yung piso. No? Pag naubos yan. Ikalawa, yan din po yung tinitignan natin. Kumbaga parang pag mangungutang tayo, o eto gold reserve namin. Isa po yan sa panggarantiya natin na makakabayad tayo sa ating utang. Ayun yun eh. Ngayon, kung wala niyan, mahirapan na tayo mangutang. Lalo na yan, sikat na sikat tayo. Pinakamaraming binentang ginto. Alam niyo yun, yung kumbaga parang hawak natin pero prenda. Kung may babayad kami sa inyo, eto katunayan. No? Baka nga, ang katwiran ng Bangko Sentral, sinamantala daw nila dahil mataas yung presyo ng ginto. Ang tanong nga namin, aanin nyo nga. Aanin nyo. Adulting Pinoy, hindi nga nila maaresto si Putin at Netanyahu kasi nga kangaroo court sila. Tsaka sabi ni BP Sara, di ba tinanong siya riyan, ICC, pinagtatawanan lang ng Duterte yan. Pinagtatawanan lang po ni Tatay Digong.